Magandang araw sa iyo. Sige, ang mga materyales na pinadala mo, grabe, napakalalim ng pagtalakay sa isang konsepto na pamilyar sa marami, pero binigyan dito ng ibang anggulo. Ang dakilang araw ng pagtubos o Day of Atonement. May mga sipi tayo mula sa Aklat ng Pahayag, Levitico, at iba pang mga aklat. At parang isang blueprint ito ng mga sunod-sunod na kaganapan. So, ang mission natin ngayon, pagdugtong-dugtungin itong mga sipi na ito para makabuo ng isang, kumbaga, coherent timeline. Paano raw ba nangyayari itong ultimate reset button ng universe para mawala ng tuluyan ang kasalanan? Let's break it down. Ang talagang nakakagulat sa binigay mong materyales ay kung paano nito binabago yung karaniwang ideya ng pagtubos. Kasi hindi lang ito simpleng, sorry, pinapatawad na kita. Ang sinasabi rito ay parang isang cosmic level na system restore na buburahin ng lahat ng epekto ng kasalanan at i-upgrade yung operating system ng mga nilikha para hindi na sila ma-infect ulit. Dalawa ang major steps sa prosesong ito ayon sa sources mo. Una, i-perfect ang free will para kusa na nilang hindi piliin ng masama. At pangalawa, i-delete o hatulan ang mga ayaw magpaayos. Yan ang magiging framework natin sa buong usapan. Okay, system restore. Gusto ko yan. So, saan nagsisimula itong buong proseso? Sabi rito, ang starting gun ay ang pag-ihip ng ikapitong pakakak sa Pahayag 11. Pagkatapos daw nito, may malalakas na tinig sa langit na magsasabing ang kaharian ng sanlibutan ay naging sa ating Panginoon. Parang ang simple pakinggan. Pero ano ba talaga ang ibig sabihin yan? Anong mekanismo ang nag-uumpisa sa tunog ng isang trumpeta? Diyan pumapasok yung tinatawag nating chain of logic o sunod-sunod na pangangatwiran na inilalatag ng mga dokumento mo. Ang pag-ihip ng pakakak ay hindi lang basta anunso. Ito yung trigger. Yung trigger na nagsisimula sa unang pagkabuhay na maguli. At ayon sa mga sulatin, itong pagkabuhay na ito ay para sa isang napaka-espesifikong grupo, ang mga saksing martir. Teka, bakit sila ang crucial? Bakit hindi na lang isang angel ang mag-announce na totoo ang mga utos ng Diyos? Bakit kailangan pa ng mga binuhay na martir? Magandang tanong yan. Ayon sa logic ng source mo, isipin mo na parang isang kaso ito sa korte ng buong sansinukob. Ang Diyos ang hukom. Hindi pwedeng ang mismong judge ang tumestigo para sa sarili niya. Kailangan niya ng external na ebidensya. Ang mga martyr na ito, sila yung mga taong dumaan sa pinakamatinding pagsubok at piniling sundin ang utos. Hanggang kamatayan. Sila ang Exhibit A na posible pala. Kapag bumangon sila mula sa patay, para na ring sinabi ng korte. Case closed, the evidence is undeniable. So ang kanilang pagkabuhay muli ang nagpapatunay na ang mga utos ay hindi imposible. Diyan ngayon kumukonekta yung sinabi sa source na kasunod na makikita ang kaba ng tipan sa langit kasi nandun ang mga utos na patunayan na kaya pwede nang gamiting basehan sa paghukom. Malinaw. At ito rin siguro ang direktang sagot sa mga akusasyon ni Satanas na inilista sa mga materyales mo. Parang legal drama talaga. Ang una raw na palatang, imposible sundin ng mga utos. Exactly. At yan ang pundasyon ng lahat ng iba pang akusasyon. Kasi kung totoo na imposible ngang sundin ng mga utos, ibig sabihin, Sinungaling ang Diyos sa pagutos nito. At kung parurusahan ka sa hindi pagsunod sa isang imposibleng batas, nagiging mamamatay tao siya. At ang pang-apat, ginagamit lang niya ang mga utos para maging diktador. Nakukuha ko na ang logic. So, ang pagkabuhay na maguli ang mga martir, ang parang isang malaking bomba na sumisira sa pundasyon ng lahat ng argumentong yon. tumpak. Ang pagkabuhing lang nili ang patunay na hindi pala instrumento ng kamatayan ang mga utos kundi daan patungo sa buhay. At dahil napatunayan na ang katotohanan ng mga utos at ang kawalang sala ng mga sumunod dito, nagkakaroon na ng matibay at lehitimong legal na basihan para sa kasunod na hakbang, ang paghatol sa mga pumatay sa kanila at sa lahat ng lumapastangan sa mga utos na iyon. So naitatag na ang legalidad ng paghuhukom. Parang sinasabi, natunayan na natin ang batas. Ngayon, oras na para ipatupad.
Paano exactly isinasagawa itong pagpapatupad na yan? Itong paglilinis na binabanggit sa sources mo. Dito na kasi pumapasok yung mga konsepto na medyo, aminin ko, bago sa akin. Tama ka. Dito nagiging mas espesifiko ang interpretasyon. Binabanggit dito ang pagtubos o paglilinis sa dalawang lugar o larangan. Una, ang tunay na sangtuaryo at pangalawa, ang Hades. Okay, at napansin ko, may mga Korean terms pa, Shilchesongjan para sa santuaryo at Hades para sa Hades. Nagpapahiwatig ba ito na galing sa isang partikular na grupo o may akda ang interpretasyong ito? At ano ba ang ibig sabihin ng santuaryo sa kontekstong ito? Kasi malinaw na hindi ito yung pisikal na simbahan, tama? Oo, malaki ang posibilidad na galing ito sa isang partikular na tradisyong teolohikal base sa paggamit ng mga terminong iyan. At tama ka. Ang tunay na santuaryo dito ay hindi isang gusali. Ito ay tumutukoy sa isang spiritual realm kung nasaan ang mga anghel at ang mga binuhay na maguli. Ang paglilinis dito ay hindi pisikal. Ito ay ang pag-alis ng posibilidad na magkasala pa. Ito yung sinasabi nating OS upgrade, ang pagpeperfecto sa kanilang malayang kalooban para kahit may choice sila, hindi na nila kailanmang pipiliin pa ang magrebelde. Wow! Teka lang. So, habang nangyayari ang isang internal na paglilinis sa langit, yung pagperpekto ng kalooban, may katumbas itong external at marahas na paglilinis sa lupa? Ito ba yung 7 salot o 7 plagues? Grabe ang duality niyan. Eksakto, parang magkabilang panig ng isang barya. Habang nagaganap ang panloob na pagpapatibay sa kabutihan sa langit, ibinubuhos naman sa lupa ang direktang paghatol sa mga nagpahirap at pumatay sa mga martir. Sinasabi sa source na ito ang katuparan ng prinsipyong dugo para sa dugo, para linisin ang lupang dinumihan ng kanilang mga kasalanan. Magkasabay na nagaganap ang dalawang uri ng paglilinis. Napaka-interesante. Ngayon, ano naman itong kasunod na paglilinis sa Hades? Kasi ang unang dating sa akin yan, kapag sinabing pagtubos sa Hades, parang may ililigtas mula sa impyerno. Pero mukhang hindi ganun ang paglalarawan sa mga dokumento mo, no? Malinaw na hindi. Ang pagtubos sa Hades ayon sa interpretasyong ito ay hindi pagliligtas. Ito ay paglilinis sa pamamagitan ng pag-alis sa mga nagdudulot ng karumihan dito. Ito raw ang yugto kung saan, pagkatapos ng mga salot, si Hesukristo ay darating hanggang sa lupa para direktang hatulan ang tinatawag na hukbo ng halimaw o beast's army. Dito na yung eksena sa pahayag kung saan ang halimaw at ang huwad na propeta ay itatapon ng buhay sa lawa ng apoy. At ang mga tagasunod nila. Sila naman ay pupuksain ng tabak na lumalabas sa bibig ng nakasakay sa puting kabayo. Sa madaling salita, pamamagitan ng pagpuksa sa masasamang naroroon, nalilinis ang Hades mula sa kasalanan. Tinatanggal ang mga elementong nagpaparumi dito, so hindi siya rescue mission, kundi sanitation o paglilinis sa pamamagitan ng pag-alis ng basura. Okay, malinaw. Ang hukbo ay wala na, pero ang general nila, si Satanas, ay nandyan pa. Hindi pa tapos ang lahat para sa kanya. Ano ang susunod na mangyayari sa kanya? At ano itong konsepto ng unang langit at unang lupa na wawakasan din daw? Dito ngayon, ginagamit ng source mo ang isang napaka-powerful na analohiya mula sa lumang tipan, ang Azazel goat o ang kambing na para kay Azazel mula sa aklat ng Levitico. Sa ritual ng araw ng pagtubos noon, may dalamang kambing, isang pinapatay bilang handog at isang pinapakawalan sa disyerto matapos ipatong dito ang mga kasalanan ng mga tao. Sinasabi sa source mo na si Satanas ang kumakatawan sa Azazel goat na ito. So, hindi siya agad papatayin? Hindi pa. Ayon dito, itatali muna siya at itatapon sa walang hangganang kalaliman sa Korean Mujegeng sa loob ng 1,000 taon. Para siyang ikukulong, bit-bit ang bigat ng lahat ng kasalanan na isinisisi sa kanya. At kasunod nito, at inaamin mismo ng source mo na hindi 100% tiyak ang eksaktong pagkakasunod-sunod, ay ang pagwasak sa unang langit at unang lupa sa pamamagitan ng apoy. Ito na yung total demolition. Gigibain ng luma at sirang gusali para makapagtayo ng bago at mas matibay. At itong bagong itatayo, ito na ang 1,000 taong kaharian.
o ang 1,000-year kingdom? Base sa mga sipit na binigay mo, lalo na mula sa aklat ni Isaias, ano bang itsura ng mundong ito? Ang bagong langit at bagong lupa na ito ang magiging tahanan ng milenyong kaharian. At ang paglalarawan dito mula sa Isaiah 65 ay talagang kapansin-pansin. Sinasabing ito ay isang mundo na walang pag-iyak, walang sakit, o anumang uri ng pighati. Ang mga tao raw doon ay mabubuhay ng napakatagal na ang 100 taong gulang ay ituturing pang bata at masagana nilang tatamasin ang bunga ng kanilang paggawa. At pati kalikasan, kasama sa pagbabago. Oo, pati ang kalikasan ay babalik sa isang mapayapang estado. Ito yung mga sikat na talata. Ang lobo at kordero ay magkasamang kakain at ang leyon ay kakain ng dayami na parang baka. Walang mananakit o mamiminsala. Ito ayon sa source, ang kahariang punamumunuan ng pag-ibig. Alam mo, yan ang mga imahe na madalas nating makita sa mga painting o polyeto. Pero sa konteksto ng buong prosesong pinag-usapan natin, pagkatapos ng matinding paghuhukom, ng cosmic court case, ng mga salot ng apoy, ng pagpuksa, ang kapayapaan na yan ay parang hindi lang basta pagbabalik sa Harden ng Eden. Parang mas may bigat. Ito na yung pinaghirapan, yung hard-won peace. Hindi ba't yan ang sinasabing ultimong gantimpala para sa mga martir na naging Exhibit A sa simula ng lahat ng ito? Napakagandang punto niyan. Hindi ito isang kapayapaan na basta na lang ibinigay. Ito ay kapayapaan na bungang ng isang napakahaba at masalimut na proseso ng pagtataguyod ng katarungan. Ito ang resultang system restore na nabanggit natin kanina. Grabe. Kaya pala, kung susumahin natin ang lahat, mula sa pag-ihip ng pakakak na nagsimula ng cosmic na kaso, sa pagpapatunay ng mga utos sa pamamagitan ng mga martir, sa dalawang bahaging paglilinis ng santuario at Hades, hanggang sa pagtali kay Satanas at sa wakas, ang paglikha ng isang bagong mundo. Ang buong proseso na inilarawan sa mga materyalismo ay isang detalyadong paglalakbay. Isang napakasistematikong plano tungo sa ganap na pagpuksa sa kasalanan at sa tuluyang pagpapanumbalik ng katarungan at kapayapaan. Oo, isang kumpletong narrative mula simula hanggang wakas. Pero, at ito ang maganda, just when you think it's all perfectly settled, your sources throw in one last curveball. May binanggit doon na pagkatapos ng 1,000 taon ng kapayapaan, si Satanas ay pansamantalang talalayain. Ano? Bakit? Para saan pa yun? Ayon sa dokumento, para subukin ang malayang kalooban ng mga hindi pa nasusubok. At dito kita iiwanan ng isang huling bagay na pag-isipan. Kung ang sukdulang layunin ng lahat ng ito ay isang mundong perpekto at walang kasalanan, kung saan ang malayang kalooban ng mga banal ay naging perpekto na, bakit kailangan pa ng isang huling mapanganib na pagsubok? Ano ang ipinahiwatig nito tungkol sa tunay na kahulugan ng malayang kalooban at kabanalan? Isang bagay ba ito na dapat laging nasusubok para maging tunay? Ayon mismo sa pananaw na iyong ibinahagi.